Sa iba't ibang paraan ipinagdiwang ng ating mga kababayan ang Araw ng Mga Puso. Nagtanim ng bulaklak ang ilan, ang iba naman sabay-sabay nagpakasal. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Sa pangunguna ng Pag-ibig Fund, 240 pares ang sabay-sabay na ikinasal sa Cebu City. Sina Renate at Rosemary parehong visually impaired, pero dito hadlang sa kanilang pag-iibigan at pagbuo ng pamilya. Si Vice President Jejomar Binay ang isa sa mga ninong ng mga bagong kasal. Hindi man personal na kadalo, nagpaabot ng mensahe ang ikalawang Pangulo sa pamamagitan ng isang slideshow. Bumula sa inyo at lalago habang lumalaki ang isang maligayang araw na pag-ibig sa lahat. Sa kasalang bayan sa Panabo, Davao del Norte, 110 pares ang pinag-isang dibdib. Karamihan sa mga ikinasal, mahigit 2 taon ang nagsasama. 100 pares naman ang ikinasal sa Bugalyon, Pangasinan. Sina Jelly at Jeric na may isa ng anak, akala raw hindi na maikakasal. Siyempre excited po. May pagkakataon na matagal na rin kasi naming balak na magpakasal, kaya lang hindi po matuloy kasi siyempre ko lang sa financial. Pagmamahal naman sa kalikasan ng ipinamalas ng ilang estudyante sa Baguio City. Matyaga sila nagbungkal at nagtanim ng iba't ibang klase ng halaman sa Rose Garden ng Burnham Park. Sa kalsada naman ipinagdiwan ng ilang taga-Maguindanao ang Araw ng Mga Puso. Nagkaroon sila ng street dancing showdown na itinaon sa pagtatapos ng Sagayan Festival. Sinagawa ang festival para ipaalala sa mga residente ang kahalagahan ng pagmamahal sa kapwa. Makita po ng mga karating lugar po natin, makita po ng ating mga kaibigan na tayo dito sa Maguindanao ay nagsasaya, tayo dito sa Maguindanao ay nagpapatupad ng kapayapaan. Victoria Tulad, GMA News.